Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Nahintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tatalakayin po natin ngayon ang patungkol po sa sound doctrine. Ano po ba ang sound doctrine? Ito pong isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Kabanatang 2 ay nagtuturo si Apostol Pablo kung paano ang mga mananampalatayang Kristiyano na naturuan ng aral ng salita ng Diyos ay kung paano mabubuhay o isa sa pamuhay ang mga aral ng Diyos. Kaya nga sabi sa verse 1 ng Tito, Kabanatang 2, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nakuukol sa aral na magaling. O sa English po, sa King James Version, ito po yung sound doctrine. Ang sound doctrine ay ang mga paniniwala ng mga Kristiyano sa aral at turo ng salita ng Diyos at kanila itong ipinamumuhay. Kaya pagka po sinabing sound doctrine, yung mga belief na pinaniniwalaan natin ay dapat na isabuhay. Kaya yung pong belief, dapat may kaakibat na behavior. Yung ating doctrine, merong kaakibat na duty. Yung preaching ay ang mga practical na aplikasyon. Yung ating talk ay yung ating walk. Sapagkat ang bawat mananampalatayang Kristiyano na turuan ng aral ng salita ng Diyos ay dapat na ipamuhay ang mga natutunan natin mula sa salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi po natin ito ipamumuhay, ay matutulad lamang po tayo sa mga Pariseo na mga ipokrito. Kanilang itinuturo ang mga aral ng Diyos sa mga tao, subalit hindi nila ito ipinamumuhay. Gaya nga ng sinasabi sa Roma, Kabanatang 2, 21 hanggang 23, na sinasabi na ganito, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalo niya, ay nangangalo niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay hiwawalan mo ng puri ang Diyos. So, yung pong tinatawag na sound doctrine, ay mga aral ng Diyos na ating natutunan mula sa salita ng Panginoon na dapat po nating ipamuhay. Kaya po ang sound doctrine ay ang mga belief na may kaakibat na behavior, mga doctrine na may kaakibat ng ating mga tungkulin o yung duty natin sa Panginoon, yung preaching, yung may kaakibat na mga practical na aplikasyon, yung ating talk ay ang ating walk. So ano ba ang mga pangunahing aral ng Biblia patungkol sa kaligtasan? Lalo na dito po sa ating pinag-aaralan sa Kabanatang 2 ng Aklat ng Tito. Una po, napag-aralan natin sa mga nagdaan nating pagtuturo kung ano ang grace of God. Natutunan natin na ang biyaya ng Diyos ay nahayag doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinakilala sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, ng kanyang ibigay ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At dahil nga sa kanyang habag, ng mga tao ay maligtas. Subalit dahil ang Diyos ay banal, hindi niya papayagan na ang kasalanan ay makapasok sa kanyang kaharian at maging ang kanyang hustisya
ay nangangailangan ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya si Kristo po ang nagbayad ng kanyang mahal na dugo para sa ating mga kasalanan. Kaya ang lahat ng mga nananalig sa Kanya ay mga pinapaging banal ng Diyos. Inaring ganap sapagkat sa kanilang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila'y nakakabilang o nakakasama sa Kanyang pagkapako, pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. So, yung pong grace of God, yung pong biyaya ng Diyos ay nahayag doon sa krus ng Kalbaryo nung ialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. And then si Kristo po ay napako, namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. Bagamat si Kristo ay Diyos, siya po ay nagkatawang tao upang mabayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang mahal na dugo na siyang pangbayad sa ating mga kasalanan. Kaya ho siya ay namatay, nalibing, at nabuhay na maguli upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay makasama niyang mamatay at makasama niyang malibing at makasama rin niyang mabuhay na maguli. At yan pong ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kanyang tinapos ang pagliligtas sa sangkatauhan. Subalit, tanging ang mga nananalig lamang sa Kanya, yung mga sumasampalataya sa Kanya, labas sa anumang mga gawa, ang siyang maliligtas. Kaya aral po natin na ang pananampalataya na walang mga gawa, ang siyang mag-aaring ganap sa bawat nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Kristo na po ang tumapos ng pagliligtas sa tao. Ang gagawin na lamang po ng tao ay tanggapin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito po ay labas sa anumang mga mabubuting gawa, labas sa anumang mga seremonya ng simbahan, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay biyaya labas sa mga gawa. Sapagkat kung ang biyaya ay hahaluan mo ng anumang gawa ng tao, hindi na ho ito matatawag na biyaya. Kaya nga po ang biyaya ng Diyos, ito po yung regalo. Ito po ay ibinibigay sa atin na libre. At wala ho tayong dapat lagawin para ito ay ating matanggap. Kundi atin itong sampalatayanan, paniwalaan, sapagkat si Kristo ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli para sa ating mga kasalanan, at tayo ay dapat na sumampalataya sa Kanya. Aral din po ng salita ng Diyos ang kaligtasan, na tayo ay pinangakuan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pero bago tayo bigyan ng buhay na walang hanggan doon sa langit, ay magkakaroon po muna ng tinatawag na unang pagkabuhay na maguli. At dito nga po sa unang pagkabuhay na maguli, ang sinasabi ng Biblia ay mapalad ang mga mapapabilang sa pagkabuhay na maguli. Sapagkat hindi lamang ho tayo maliligtas sa ikalawang kamatayan, na siya tinatawag na dagat-dagatang apoy ng impyerno, kundi tayo ho ay bibigyan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. At magkakaroon na po tayo ng glorified body. Kaya yung kung sasalubong kay Kristo doon sa alapaot, ay kumpleto na ho. Meron na ho siyang glorified body, meron na rin po siyang kaluluwang naligtas, at meron na po siyang espiritong na born again. Yan po mga aral na yan patungkol sa kaligtasan. Ay sinabi po yan lahat ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Una, sa aklat ng Roma. Sabi sa Roma, kabanatang 3, talatang 24 hanggang 25. Palibasay, inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katwiran
dahil sa atin pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ito po mga dakilang aral na ito patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa mga tao ay isinulat din po ito ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanatang 2, mga talatang 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapoy. Kaya ito pong biyayang ito ay ating nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi rin yan sa 2 Timoteo, Kabanatang 1 at talatang 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya ito pong aral ng salita ng Diyos patungkol sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay, nalibing, at nabuhay na maguli, ang tao ay naliligtas. Bakit? Sapagkat kung paano si Kristo ay namatay, tayo man na mga nananalig sa Kanya ay napapabilang sa Kanyang kamatayan. At dahil si Kristo ay nalibing, tayo man na mga nananalig kay Kristo, ang ating datihang pagkatao ay namatay na nakasama ni Kristo at nalibing nakasama ni Kristo. At kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, dahil tayo nananalig kay Kristo, tayo ay naging kaisa rin sa Kanyang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, tayo ngayon ay bago ng nilalang. Tayo ay mayroon ng bagong pagkabuhay. Meron na tayong bagong pamumuhay. Kaya ang mga nananalig kay Kristo ay mga nangaliligtas sapagkat sila'y sumasampalataya doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya ay napako, namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. Ang susunod na tanong, ano ang itinuturo ng biyaya ng Diyos matapos tayong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng ating mga gawa? Ano ang itinuturo ng biyaya ng Diyos matapos na tayo'y maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng ating mga gawa? Sinasabi yan sa Tito, Kabanatang 2 at talatang 12, na ano? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Verse 13, hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, ano po ang itinuturo ng biyaya ng Diyos matapos nating makamit ang kaligtasan? Tinuturuan po tayo, una, na tumanggi sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan. Ikalawa, tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. At ikatlo, tinuturuan rin tayo ng biyaya ng Diyos na maghintay sa pagpapakita ng kalwalhatian ng Panginoong Jesucristo. So, iisa-isahin po natin ito. Paano ba ang pagtanggi sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan matapos na tayo ay maligtas? Matapos na ating makamit ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Paano ho tayo tatanggi sa mga kalikuan at kahalayan ng sanlibutan? Una, sinasabi sa Kolosas, Kabanatang 3 at talatang 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Alin-alin yun?
pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paano po natin papatayin itong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa na siyang pakikiapid, karumihan, masamang pita, at iba pa? Sabi yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Gayunman, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. So, para ho mapatay itong mga pita ng laman, mga sangkap ng ating katawang nasa ibabaw ng lupa, dapat ho tayong lumayo. Huwag po tayong lalapit sa mga bagay na ikasisira ng ating katawan sa paglilingkod sa Diyos. Kung halimbawa, ikaw na dating manginginom, ngayon ikaw ay binago na ng Panginoon at nakita mo na sa kayong dadaanan ay naroon lang yung mga barkada na tiyak na ikaw ay aalukin upang uminom. Kung makakaiwas ka, makakashortcut ka sa ibang daan, gawin mo para sa ganon ikaw ay makalayo. So yan ay ilan lamang sa mga praktikal na halimbawa kung paano tayo lalayo sa mga kalikuan. Pero of course, makakalayo lamang tayo sa mga kalikuan sa pagpatay sa mga nasa ng ating laman sa pamagitan ng tulong ng Espiritu ng Panginoon na siyang nagtuturo sa atin kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin at kung ano ang mga bagay na hindi natin dapat gawin. Paano pa natin papatayin itong mga pita ng laman? Sabi sa Roma, Kabanatang 13, Talatang 12, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. So kung dati-dati, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, yung mga bagay na ginagawa natin dati, gaya ng mga pagsusugal, mga bisyo, mga bagay na nakasisira sa ating katawan, atin daw po itong iwawaksi at ating isasakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Sa madalit salita, atin pong isakbat si Kristo na siyang namatay para sa atin. At kaya nga po siya nalibing at nabuhay na maguli sapagkat tayo na mga nanalig kay Kristo ay nakasama na rin na mamatay yung dati nating pagkatao at mabuhay na maguli, ibig sabihin, ang ating bagong pagkatao ay nabuhay na maguli at tayo ay makapamumuhay na ng ayon sa kanyang kalooban. Ano pa ang itinuturo sa atin ng biyaya ng Diyos matapos na tayo ay sumampalataya sa Kanya at ating makamit ang habag ng Panginoon o yung tinatawag na biyaya ng Diyos o yung kanyang dakilang pag-ibig na ipinahayag, ipinakilala at ipinaunawa sa atin. Ang sabi ay mamuhay ng may kabanalan. Sabi yan sa Roma 6:19 hanggang 22, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng iyong laman. Sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Datapwat, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang bakas ay ang buhay na walang hanggan. Sinasabi po rito ni Apostol Pablo, kung noon, di pa ho tayo nakakilala sa Panginoon, di pa ho tayo naliligtas, gumagawa ho tayo ng mga bagay na kalikuan, ng mga karumihan, at itong mga sangkap ng ating katawan ay ating inihahandog na pinakaalipin sa paggawa ng kasalanan. Gaya limbawa, kung ikaw dati ay manginginom, umaawit ka pa sa mga karaoke, sa mga videokehan. At uuwi ka sa iyong bahay ng lasing. Ngayong ikaw ay naligtas na.
tinuturuan tayo na gamitin naman natin itong ating mga boses, itong ating mga lakas sa paglilingkod sa Diyos. Tayo ay umawit ng mga bagong awit mula sa awiting makalangit at ating papurihan ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga tinig. At itong ating mga sangkap ng ating katawan ay gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Gamitin natin itong ating mga dila, ating mga bibig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung dati-dati puro chismis ang ating ibinabalita sa ating mga kapitbahay, ngayong tayo ay mga naligtas na, tinuturuan tayo na mamuhay ng may kabanalan. Si Kristo na ho ngayon ang ating ikinukwento, ibinabahagi sa ating mga kakilala. Bakit? Sapagkat bahagi ho yan ng ating pamumuhay na may kabanalan. At ang sabi, ang wakas nito ay buhay na walang hanggan. Ikatlong itinuturo, matapos na tayo ay maligtas, ang itinuturo ng biyaya ng Diyos ay matuto tayo na maghintay sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Paano ba tayo maghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Mabuti ho ay atin hong gamitin ang example ni Apostol Pablo. Paano ba naghintay si Apostol Pablo sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi yan sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Nung si Apostol Pablo ay hiranin ng Panginoong Jesucristo na maging apostol, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil, ay ihinugol ni Apostol Pablo ang kanyang buhay. Una, kanyang ipinagtanggol ang Ebanghelyo, ipinaglaban, at hindi niya ito ikinahiya kahit sa kanyang huling mga hininga. Ang mabuting balita ni Kristo ay hindi niya ikinahiya sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Ikalawa, ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa maiksi o sa mahabang panahon. Napapanahon man o hindi, kanyang ipinahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At ikatlo, nabuhay at namatay si Apostol Pablo na matwid sa harap ng mga tao at sa harap ng Diyos. Kaya nga, sabi sa verse 8 ng 2 Timothy chapter 4, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kung paanong si Apostol Pablo ay nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka, tinapos niya ang kanyang takbuhin at iningatan ng pananampalataya, tayo man na mga naghahangad sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo, ay dapat tayong makipagbaka ng mabuting pakipagbaka. Tapusin natin ang ating takbuhin at ingatan natin ang pananampalataya. Para po sa ating buod ng ating pag-aaral, una, ano ang itinuturo ng biyaya ng Diyos matapos tayong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng ating mga gawa? Tayo ay tinuturuan na tumanggi sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan. Tayo ay dapat na mamuhay ng may kabanalan. Tayo ay maghintay sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya, yung pong tinatawag na sound doctrine, ito po yung mga aplikasyon ng mga natutunan natin na mga aral at salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ipinamumuhay natin ang mga aral ng Diyos. Di ba, gaya lang halimbawa, kung tayo po ay naniniwala para ikaw ay magkaroon
ng mabuti o magandang kalusugan, meron po itong tinatawag na mga do's and don'ts. Para ikaw ay magkaroon ng magandang kalusugan, di ba tayo dapat na kumain ng mabuting pagkain? Dapat tayo na umiinom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Tayo nag-exercise. Natutulog tayo ng 8 oras. At tayo'y nagbabitamins, lalo na sa panahon ngayon na ang COVID-19 ay nananatili pa rin sa mundong ito at hindi pa ho nakakadiskubre ng bakuna, mainam daw ho na magpalakas tayo ng ating mga resistensya upang malabanan itong COVID-19. Dapat din ho tayo na maligo araw-araw at maghugas ng mga kamay. At higit sa lahat, malaki ho ang naitutulong ng pananalangin, maging ng Bible study. So yan po yung mga paniniwala natin para tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. At dahil nalalaman natin yan, na ito ay totoo, dapat po natin itong i-apply sa ating mga buhay. Kakain tayo ng pagkain na masustansya, matutulog ng 8 oras kada araw, iinom ng 8 baso ng tubig kada araw, magte-take ng vitamins, etc. etc. Siyempre, iiwas din tayo sa mga junk food, sa mga fat, salt, sugar, sa mga bisyo, game online dahil napupuyat, yung mga sobrang panonood ng TV, internet, computer, mga gadget, dapat po nating iwasan yan para tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Ganon din sa ating pamilya. Kung naniniwala tayo na para magkaroon ng masayang pamilya, dapat si lalaki, ibigin niya si asawang babae. At si babae naman ay magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. At ang mga anak, igagalang ang mga magulang. Yung mga bagay na natutunan natin mula sa salita ng Panginoon, dapat po natin itong ini-apply sa ating mga buhay upang matawag ito na magaling na aral o yung tinatawag na sound doctrine. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon.